Live mula sa GMA Network Center. 20 taunang nakatuto. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Na-inquest na ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Ong na nakasama pa ng dismissed na alkalde sa paglabas ng Pilipinas. Para po yan sa mga kasong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglaba sa Passport Act. Pwedeng piyansahan ng mga kaso pero idiniin ng NBI na hindi sila basta-basta pakakawalan. Bagay na kukwestiyonin naman ng kampo ni Ong. Nakatutok live si John Consulta. John! Vicky, Pia, Emil, isinailalim na nga sa inquest proceedings itong sina Cassandra Leong at itong kasama niyang si Sheila Guo, ang kapatid ni Bamba Mayor Alice Guo dito nga sa National Bureau of Investigation dahil sa mga reklamong obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Passport Act. Sumalang kanina sa inquest proceedings sina Sheila Guo at Cassandra Ong. Kalmado ang dalawa habang kasama nila sa loob ang kanilang mga abogado na binabasa ang kaso laban sa kanilang mga kliyente. Ang isinampang reklamo laban sa kanila ayon sa Department of Justice at NBI, obstruction of justice, harboring a fugitive at paglabag sa Passport Act. Kasama umano sila ng pinaghahanap na si dating Bamban Mayor Alice Guo sa labas ng bansa. Ang kapatid ni Alice na si Sheila at kasamang si Ong pinabalik kahapon sa Pilipinas matapos maharang sa Indonesia. Bilang bahagi ng proseso, kinunan sila ng mugshot. Sa mugshot ni Sheila Guo, iba ang nakalagay na pangalan, ang nakasulat Jiang Mir. Ito ang pangalang nakalagay sa kanyang Chinese passport na nakuha sa kanya ng mga otoridad ng kustodiya ng Indonesian Immigration. Misrepresentation as a Filipino citizen, fraudulently acquired Philippine passports because meron siyang Chinese passport also that we were able to get nung mahuli siya sa Indonesia. Kinuhanan rin ng fingerprints si Guo at Ong. Nang eksaminin ng NBI ang fingerprints ni Guo at fingerprints sa Chinese passport ng isang Jiang Mir na nakuha sa kanya, ang lumabas na resulta, Sheila L. Guo, ito itong nasa amin, at isang Xiang Mier. Okay? Comparative fingerprint analysis shows that the Chinese Xiang Mier and Sheila L. Guo are one and the same person. So, iisa yun. So, we can conclude na si Sheila L. Guo na nasa amin ngayon ay isang Chinese. Nang subukan kong kunin ang kanilang panig pagkatapos ng inquest, biglang tumakbo ang dalawa. Ma'am Sheila, Chinese ka daw kayo? Ma'am Sheila? Ma'am Sheila, Chinese daw kayo? Hindi daw kayo Pilipino? Ma'am Sheila? Chinese daw po kayo, hindi kayo Pilipino? Tuluyan silang pumasok sa isang kwarto at pinagbawalan na kami ng kanilang mga abogado na kausapin ang kanilang kliyente. Nang tanungin kung nasaan na si Mayor Alice Guo at kapatid na si Wesley Guo, Ayaw kong paunahan yung ongoing operation natin. Baka it will adversely affect the ongoing actions ng operation, NBI at saka ng immigration. giit ng NBI, bagamat bailable ang mga kaso ng dalawa, hindi sila pwede basta pakawalan dahil sa warrant na pinilabas ng Kamara at Senado. Remember that we are holding them, both of them, by virtue of a warrant issued by Senate and Congress, hindi ordinary court, where they can request to post bail immediately kahit holiday. Ito is Senate and Congress. So that is parang hindi natin malaman kung paano sila magbe-bail doon. Maganda na nag-usap-usap kami kahapon and we all came into agreement na we will just go through the proper process, which is for the law enforcement agencies to do their job first. Booking, inquest, take custody, and then once may request ang House and the Senado na may hearing sila na kailangan namin dalhin sa hearing, that is when we will comply. Pero ang isa sa abogado ni Ong, iginiit na may mali sa proseso. They should have gone to the BI and surrender the person of Ms. Cassie Leong to the Sergeant at Arms of the House of Representatives. Yun, hindi naman siya palalayain dun. I-detain din siya doon kasi may order. So, why is she here? Yun ang gini-question namin.
Emil, ayon kay NBI Director Jimmy Santiago ay posibleng maharap sa kasong perjury at posible pang matanggalan ng lisensya itong abogado na nagnotaryo doon sa counter affidavit ni Mayor Alice Guo noong August 14 kung mapatunayang noong mga panahong yun ay wala na siya dito sa bansa. Yan muna latest sa NBI. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, John Consulta. Hindi lang where, kundi how did Alice go ang tanong ng marami sa mga otoridad. Sabi ng isang komisyon, tinutulungan umano siya hanggang sa ibang bansa ng sindikato sa likod ng mga pogo. Nakatakda namang ipa-deport mula sa Pilipinas ang kanyang kapatid na si Sheila. At nakatutok si Salima Refran. Wala pa pong attempts ng paglipat or pag-transfer sa ibang bansa itong si former Mayor Alice Guo. Nananatiling nasa Indonesia si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo base sa tracking ng immigration ng Indonesia. Would you say malapit na po ba? Kay Alice Guo? Malapit na rin po ba? Well, I would say tuloy-tuloy ito at pwedeng sabihin na gano'n. Hindi mo titigil ang isang po coordinating, of course, within the Philippines and outside the Philippines at other agencies. Sabi ng DFA, hindi pa kanselado ang Philippine passport ni Guo, pero nakikipag-ugnayan na raw sila sa Department of Justice para rito. I know there's a process, but how long will it take usually? Hard to say, but we're working with the Ayon sa Office of the Consular Affairs ng DFA, pwedeng makansela o ma-revoke ang Philippine passport kung may court order o kung fraudulent o may misrepresentation sa pag-apply nito tulad ng pamimiki ng dokumento. Nahaharap naman sa deportation case ang kapatid niyang si Sheila Guo na kahapon lang ibinalik sa Pilipinas mula sa Indonesia. Meron kasi siyang Chinese passport na may validity hanggang 2031. Jiang Mir ang pangalan niya sa Chinese passport na siya ring inilagay sa kanyang mugshot. Iba rin ang kanyang birthday sa passport. Sheila Guo ay sinampahan po natin ng deportation case for undesirability and for misrepresentation. We deem it na siya po ay nakakuha ng kanyang Philippine documents through fraudulent means. Walang exit stamp ng Pilipinas ang Philippine passport ni Sheila, pero may entry stamp sa Sabah, Malaysia. Iniimbestigahan na kung sa rutang ito rin pumuslit palabas ng bansa si Alice Guo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tumutulong sa pagpapalipat-lipat na magkakapatid na Alice, Sheila at Wesley ang sindikato sa likod ng mga pogo. Kabilang dyan ang Singaporean na si Jiang Ji at ex-Chinese policeman Duaren Wu ng Porac Pogo na inisyuhan na ng Immigration Lookout Bulletin Order dahil sangkot sa human trafficking. Gayon din ang mga business partners ni Guo sa Pogo sa Bamban na sina Jiang Ruijin at Lin Baoying na sangkot sa qualified human trafficking at money laundering sa Singapore. We are going against a very sophisticated and prolific money laundering hub sa tri-border area na ito, which is Singapore, Malaysia, and Indonesia, and of course the Philippines. Nakikipagtulungan na mga otoridad sa kanilang foreign counterparts para masukul si Guo at ang mga nasa likod ng kanyang pagtakas at pagtatago. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Tila panira naman ang bonding ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ang nasirang aircon system na tumapat sa long weekend. Ang pagkukumpuni aabot pa sa day 2 ng bakasyon bukas. Ang sitwasyon sa NAIA, tinutukan lahat ni Mark Salazar. Mark? Piyan ako maghapon itong napakainit dito sa Terminal 3 ng NAIA. Yung bang init na papawisan ka at medyo banas, ganyang klase ng init. Dahil sabi mo nga, sira kasi yung air conditioning system dito. At ito'y sumabay pa talaga sa long weekend holiday. Sobrang init po ngayon dito. Namatay daw yung aircon. Kaya ngayon pinagpapawisan ako ngayon. Iba yung init sa loob. Hindi okay. Hindi komportable yung pasahero. Tsaka yung mga naghahatid. Bumigay kahapon ng 3 sa 5 chillers ng air conditioning system ng Terminal 3 at napansing hirap na rin ang iba pang chiller. Kahapon nagkaroon ng monitoring ang ating engineering at may napansin sila na mataas na temperature, yung operational temperature ng 3 chillers, chillers 1, 2 and 5.
And because of their recommendation, concerned sila na kapag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system. No? So, si GM Eric Ines decided to turn it off muna, to have it checked. Nag-deploy ang Manila International Airport Authority ng mga portable cooling unit. Pero kulang pa rin para hindi magreklamo ang mga pasahero. Ito, ramdam naman natin, no? Unacceptable talaga itong temperature na to. And yung ating mga cooling fans naman din, no? We already procured drum fans, no? On top of evaporative fans. Kanina pa mainit. Hindi kayo naiirita? Sanay na sa init sa Pilipinas. Tiis-tiis lang para maihatid ang apo. Sa unang pagtaya ng NIA, aabutin pa hanggang bukas ng tanghali ang pagkukumpuni ng aircon. We're still working on it. Kung pwede pang mapabilis, kung pwede pang ma-expedite, tinawagan naman natin ng ating contractor at sila naman ay nag-deploy ng additional personnel. Hopefully magawan pa ng paraan para mapaiksi pa yung downtime. Wala pang eksaktong bilang ang MIA ng pasaherong gumamit ng Terminal 3 ngayong araw at tansya ng dadagsa pa hanggang bukas. Pero sa mga nakaraang mga long weekends, umaabot na hanggang 30,000 ang dumadagsa. We fully understand that, no? Talagang ang sama talaga nung timing, no? Of course, this is something that we do not want, no? We were really hoping na talagang maganda ang passenger experience ng ating mga pasahero dito sa T3. But what I can say is that we're doing everything that we can so that we can expedite itong repair na ginagawa natin. Pinapaliwanag ng NIA na talaga namang luma na kasi PIA itong Terminal 3 at papunta na to sa ikalawang dekada niya at marami raw nagamit dito, talagang palitin na. Makakaasa naman daw ng malalaking improvements sa oras na mag-take over na yung private concessionaire sa September 14. Live mula dito sa Terminal 3 ng NAIA para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Tinutugis na ng mga otoridad ang family driver na tumangay sa mamahaling sasakyan ng kanyang mga amo. Nabawi na ang sasakyang ibinenta umano pero iniimbestigahan pati ang buyer. Tunghayan ang aking eksklusibong pagtutok. Mula sa labas hanggang loob, sa mga upuan sa harapan hanggang sa likuran, elegante ang disenyo at hindi nakapagtatakang aabot sa halos 5 milyong piso ang halaga ng sasakyang ito. Ganito ang sasakyang nakunan ng CCTV kamakailan lang sa Pasay City. Sa investigasyon ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas, kasama ang isa pang kasabwat, tinangay umano ng isang family driver mula sa kanyang amo ang luxury vehicle na nakagarahe sa isang hotel casino. Ayon sa may-ari, may hawak na duplicate na susi ang suspect. Most of the time, ang nangyayari po, pag mga ganitong magagandang sasakyan, binibenta ka agad yan at na-transfer. So, na-trace po natin, nag-red flag yung sasakyan na ililipat na po sa ibang pagmamay-ari. So, doon po natin na-intercept yung isang liaison ng buy and sell car na itra-transfer po supposedly yung sasakyan. Arestado ang lalaking ito na siyang itinuturong nagpoproseso ng mga dokumento sa LTO para mailipat na ang pangalan sa bagong may-ari. Agad daw na naibenta sa halagang 2 million pesos ang luxury vehicle. Pagkakuha ng sasakyan, readily available, meron pong bibili at saka meron pong magpa-process ng transfer of ownership. Kwan po yan, meron po tayo, masasabi po natin na miyembro sila ng organisasyon. Na-trace din ng HPG ang nakabili at voluntaryo nitong isinuko ang sasakyan. Pero kasama siya sa mga iniimbestigahan. Wala pa siyang komento pati ang inarestong nag-aayos ng LTO registration. Patuloy na tinutugis ang suspect na family driver. Pag ang isang sasakyan po ay napakamura sa kanyang modelo, huwag ka agad-agad po bibilihin. Una po makipag-coordinate sa LTO at saka sa HPG po, baka po yung bibili ninyo sasakyan ay alarmado na po. Samantala, dinakip ng Eastern Police District Intelligence Unit sa San Carlos City, Pangasinan ang suspect sa serye ng nakawan ng mga motorsiklo. Itong insidente na ito ay binigyan pansin ng ating intelligence operative kasi last year sila yung mga involved sa mga carnapping incident. Higit 1 taong nagtago ang suspect na hindi nagbigay ng komento. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
Ligtas na matapos masagip ang mga tripulanteng Pinoy na sakay ng barkong inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. Pero may problema pa rin dahil naiwan sa barko ang mga gamit at mahalaga nilang dokumento. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kinakatakutan namin, dumating na. Talagang tinira na kami ng missile. Matapos paulanan ng bala at bombahin ng missile ng grupong Houthi ang Mount Saunion na naglalayag pa Greece sa Red Sea, nagpalutang-lutang sa dagat ang mga sakay nitong crew, kabilang ang 23 Pinoy. Balot sila ng takot, lalo't hindi raw tiyak ang kanilang kapalaran at kung may magre-rescue pa. Na any moment, hindi mo alam kung kailan yung sunod na missile. Kumbaga, yung buhay namin, pinagkaloob na lang talaga sa Panginoon. Pero nang dumating ang barkong ito ng French Navy, tila nabunutan daw sila ng tinik. Yung barko namin, tinitira. Takot talaga. Di rin nagtagumpay ang panibagong pag-atake ng grupo na magpakawala ito ng isang unmanned explosive boat. Pero na-intercept ng mga otoridad. Kaya nang sa wakas ay naisakay na sila sa rescue boat, walang katapusan ang kanilang pasasalamat. Thank you. You save our life. All of them are safe and sound. No reported major or minor injuries. Essentially debriefing and then medical check-up. Bagaman nasa ligtas ng kalagayan, meron pa rin daw problema. Lahat kasi sila wala man lang daw na bitbit na gamit sa biglaan ng pangyayari. Si Frechi Baring nga, pati mga mahahalagang dokumento na iwan sa barko. Ma-retrieve yung lahat ng documents ko, pati passport, ko. Sana matulungan nila ako. Bukod sa matulungan sa mga gamit, ang tanging hiling ng mga tripulante, Mas feel kami safe pag dito kami sa Pilipinas. Kabig na umuwi mo kasi gusto ko na makita yung pamilya ko. Siyempre, worried sila. Meron na tayong previous experience tulad nito. Wala tayong nakitang problema in terms of yung rehiring nila. wala pa schedule sa ngayon kung kailan uuwi ang mga nasabing tripulante. Pero nakikipag-ugnayan na raw ang ating mga otoridad para makabalik sila sa bansa sa lalong madaling panahon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi lang tinayuan ng naglalakihang gusali at mahabang runway, ginawa na rin tila military base ng China ang Mischief Reef sa West Philippine Sea. Nakita po yan ng GMA Integrated News na kasama sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol pero pinaputukan ng flare ng China. Nakatutok si Joseph Moro. Sa Maritime Patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Ayungin Shoal, halos walang nagbabantay na puwersa ng China sa BRP Sierra Madre. Singkalma ng dagat ang sitwasyon doon. Malayo sa nangyari noong June 17 kung saan nagpang-abot ang puwersa ng Pilipinas sa China Coast Guard. Pero sa hilagang kanlurang bahagi nito sa Pag-asa Island na sakop ng munisipalidad ng Palawan, namumutik-tik ang mga Chinese Maritime Militia vessel sa bungad ng isla. May mga magkakadikit pa at halos wala ng alisan. Ilang minuto lamang ang layo mula sa Pag-asa ang Subi Reef o tinatawag nating Samora Reef. 1988 nang simulang okupahan ito ng China. Malayo pa lamang tanaw na malalaking pasilidad doon. Tila papalapit kami sa isang syudad. May mahaba rin itong runway. Aakalain mong walang tao roon hanggang sa aming paglapit, may nagpaputok ng mga flare mula sa isang gusali. Sa timog silangang bahagi ng Panata Island, makikita ang Panganiban o Mischief Reef. Kung may salamin kung gaano kalakas ang puwersa ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ito yun. 1995 nang unang kupkubi ng China ang lugar para umano magtayo ng fisherman's shelter. Pero ngayon, naroon ang mga naglalakihang gusali na mga condominium units, mga gamit militar tulad ng mga radar at mahabang runway. May mga hindi rin mabilang na mga militia vessel doon. Dito tayo ngayon sa tapat ng Mischief Reef. Ito yung ginagawang military base ng China. Dito sila nagte-take off kapag nagpapadala sila ng mga barko na pinanghaharang nila doon sa ating mga resupply mission, halimbawa sa Ayungin Shoal. Kaya kita nyo, ayan, dyan lang nakahilera yung mga Chinese Maritime Militia vessels nila na naka-standby lang at pag kailangang ipangharang, dito nila dinudukot. For so many occasions, dininay ng gobyerno ng China na gagawin nilang military base to. Sa Escoda Shoal, bantay sarado ang BRP Teresa Magbanwa na pumunta doon matapos sa mga ulat na may reklamasyon na ginagawa ang China.
Ang sitwasyon doon tila parehong paalaala at babala. We don't want to give an opportunity for China to do this kind of activities again within our own exclusive economic zone. Hinihingan pa namin ng panig ang China. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Biyahing Baguio ang ilang kapuso ngayong long weekend para i-enjoy ang malamig na klima roon. Ang sitwasyon sa City of Pines sa pagtutok live ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine! Emil, maulan man ang panahon dito sa Baguio City ay dagsa pa rin ang mga turista ngayong long weekend. Dito okay ang klima, no? Tsaka maraming mga tourist spot na. Kahit bahagyang may pag-ulan, dagsa pa rin ang mga dumayo sa Baguio City ngayong long weekend. Hindi pa rin pinagsasawa ang pasyala ng Burnham Park kung saan mai-enjoy ang biking at boating. Pero lalo siguro sa mga balikbayan tulad ng anak ni Zaldi na first time dito sa Baguio. My daughter, so we want to introduce to her about the Baguio City and because it's her first time. I love the Philippines. This is really fun and awesome. Yeah. Tila nakikipag-unahan din kay Jose Maricha ng Christmas feels dito. Bukod sa all year round Christmas trees, ang lamig dito ngayong Agosto, 18.4 degrees Celsius. Malamig na rin. Enjoy very much. Dalawang Heroes Holiday ang dahilan ng long weekend pero umiiral pa rin ang number coding sa Baguio. Mahigit 300 tourist police ang idineploy para sa seguridad ng mga bakasyonista. This Friday and Monday ay kailangan po nilang sundin ang ating coding scheme. Emil, maghapon na maayos ang daloy ng trapiko paakyat sa lungsod ng Baguio pero sa mga oras nga na ito ay nagkakaroon ng traffic build up partikular doon sa sentro ng Kalakalan. Samantala, bukas po sa mga motorista ang Cannon Road, Nagilian Road at maging ang Marcos Highway. Emil? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Ito na ang aking chika ngayong long weekend. Nasa maayos ng kalagayan si Carla Abellana na na-hospital recently. Di lang daw gamot ang nakatulong sa kanyang swift recovery, kundi pati ang pagsubaybay sa hit GMA Prime series nilang Wither's War. Makichika kay Nelson Canlas. Hindi pa raw nila nahuhuli pero kilala na nila kung sino yung killer. Si George. May panibagong mystery to be solved sa Widow's War ngayong isang karakter na naman ang namaalam. Sino ka? Huwag mo ko sasaktan. Yan si Beverly, ang ina ng umano'y anak ni Basil. At ginampanan nito ni Bianca Manalo. Who did this to you? Sa kanyang pagkamatay, panibagong series ng turuan na naman sa kung sino ang tunay na killer. At ang nadidiin ngayon, si George, played by Carla Abellana. Pero itong si Carla, umalma. Ganun, porkit may sakit akong ginawa ng killer. Ganyan. Captured sa loob ng ospital, certified nakatutok pa rin si Carla sa series. Na-ospital kasi ang aktres ngayong linggo base sa kanyang Instagram update. Hindi idinitalya ni Carla kung ano ang sakit pero humihiling siya ng prayers. Sa hiwalay pang post, sinabi rin ni Carla na nakakaranas siya ng so much pain and discomfort. Kahit may sakit, aminado si Carla na namimiss na niya ang team sa series. Nawawala rin daw ang kanyang pain at lagnat sa tuwing napapanood niya ang Widow's War. Nagpadala naman ng well wishes ang kanyang co-stars gaya ni Bea Alonzo, Jeric Gonzalez at Jackie Lu Blanco. And speaking of Widow's War, time out muna si Jean Garcia sa pagiging maldita as Aurora Palacios. Sabay-sabay kayong ibuburol ni Beverly. Dahil the birthday girl deserves a celebration. Sa IG story ng kanyang co-star na si Bea, kita ang birthday glow ni Jean sa kanyang party. Present din sa event ang iba pang stars ng series, kagaya ni Royce Cabrera. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.